Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Rogelio, ang inyong guro sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga salitang naglalarawan. Tumingin ka sa iyong paligid. Ano-ano ang iyong mga nakikita? Alam kong marami kang mga bagay na nakikita, tulad ng asul na langit, matataas na puno, iba't ibang uri ng hayop, at malinis na kapaligiran. Hindi mo man sabihin, alam kong marami ka pang napapansin, hindi ba? Sa iyong nakikita, napapansin mo ba ang taglay na katangian ng tao, lugar, bagay at pangyayari? Nailalarawan mo ba sila ng tama? Inaasahan na nagagamit mo ng wasto ang pang-uri, lantay, paghahambing, pasukdol sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay, at pangyayari sa sarili, ibang tao, at syempre, katulong sa pamayanan. Ikalawa, nailalarawan ang tauhan batay sa ikinikilos o ginawi o sinabi at damdamin. Araw-araw, nagagamit mo ang salitang naglalarawan sa tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari. Sige nga, tingnan natin. Basahin at sagutin mo. Una, si Aya ay masipag na bata. Ano sa pangungusap ang ngalan ng tao? Tama. Ang ngalan ng tao na ginamit sa pangungusap ay Aya. Ano naman ang salitang naglalarawan sa tao? Magaling! Ang ginamit na salita upang ilarawan ang tao ay masipag. Ikalawa, ang agila ay malaki. Ano ang ngalan ng hayop? Tama! Ang ngalan ng hayop sa pangusap ay agila. Ano naman ang salitang ginamit na naglalarawan sa hayop? Mahusay! Ang salitang ginamit sa paglalarawan sa hayop ay malaki. Ikatlo, ang barangay Lubot ay malinis. Ano sa pangungusap ang ngalan ng lugar? Magaling! Ang ngalan ng lugar sa pangungusap ay Barangay Lubot. Ano naman ang salitang naglalarawan sa lugar? Tama! Ang salitang naglalarawan sa lugar ay malinis.
Ayan, malinaw mo nang naaalala ang tungkol sa mga salitang naglalarawan na ating napag-aralan. Ito ay tinatawag na pang-uri. Hali kayo, gamitin naman natin ang pang-uri sa paglalarawan tungkol sa sarili, ibang tao, at katulong sa pamayanan gamit ang kaantasan ng pang-uri. Tayo ay magbabasa ng isang kwento na pinamagatang Aral sa Pamamasyal. Tuwang-tuwa ang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang sa kanilang field trip sa Albay. Natulala sila sa ganda at perpektong hugis ng Bulkang Mayon nang sila ay pumunta sa Kagsawa, Daraga, Albay. Kahit ilang beses na itong sumabog, ay tila perpekto pa rin ang hugis nito. Kaya naman, isa ito sa mga magagandang pasyalan na ipinagmamalaki ng mga Bicolano. Tinungo rin nila ang wildlife. Namangha ang mga mag-aaral nang makita nilang mas malawak ang pasyalan sa wildlife kaysa sa Kagsawa. May maliliit at malalaking iba't ibang uri ng hayop na kanilang nakita at nalaman ang mga katangian nito. Pinuntahan din nila ang bulubundukin ng Kawa-Kawa sa Ligaw. Napagod ang mga bata sa pag-akyat sa Kawa-Kawa dahil sa sobrang taas nito. Ngunit, sulit naman dahil nakita nila ang iba't ibang Station of the Cross. Nang makarating sila sa tuktok nito, natanaw nila ang napakagandang tanawin at preskong hangin ang kanilang nalanghap. Pagod man ang mga bata sa kanilang ginawang lakbay-aral, ay makikita sa kanilang mga mukha ang tuwa at saya dulot ng kakaibang karanasan sa pagkatuto. Ngayon naman ay subukan nating sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento na ating binasa. Una, ano-ano ang mga lugar na pinuntahan ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang sa kanilang field trip? Okay, so meron tayong Kagsawa, Kawa-Kawa, at wildlife. Ikalawa, ilarawan ang damdaming ipinakita ng mga mag-aaral sa kwentong napakinggan. Sila ba ay natakot? Sila ba ay nalungkot? Tama. Hindi sila natakot at hindi rin sila nalungkot. Sila ay tuwang-tuwa kahit pagod. Ikatlo, gusto mo rin bang maranasan ang maglakbay-aral? Bakit? Siyempre, kaya tayo nagkakaroon ng lakbay-aral ay para matuto sa pamamagitan ng nakikita ang mga bagay-bagay sa aktwal dito sa ating paligid. Ikaapat, anong mga lugar ang nais mong puntahan? Narito ang mga pangungusap na hinango mula sa binasang talata. Una, natulala sila sa ganda at perpektong hugis ng Bulkang Mayon. Ano ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Tama,
ganda at perpektong hugis. Ano naman ang binibigyang turing sa salitang ganda at perpektong hugis? Mahusay. Ito ay bulkang mayon. Kalawa, namangha ang mga mag-aaral nang makita nilang mas malawak ang pasyalan sa wildlife kaysa sa kagsawa. Ano ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Tama. Mas malawak. Ano naman ang binibigyang turing sa salitang mas malawak? Magaling. Wild life. Pangatlo, napagod ang mga bata sa pag-akyat sa kawa-kawa dahil sa sobrang taas nito. Ano ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Tama. Ang salitang ginamit sa paglalarawan sa pangungusap ay sobrang taas. Ano naman ang binibigyang turing ng salitang sobrang taas? Magaling. Ang binibigyang turing ng salitang sobrang taas ay ang kawa-kawa. Lagi mong tatandaan, ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Sa paglalarawan, gumagamit tayo ng kaantasan. So, narito ang mga kaantasan ng pang-uri. Una, lantay. So ito ay lantay kung naglalarawan ng isang pangalan lamang at walang paghahambing. Halimbawa, makinis ang balat ni Maria. So sa pangungusap na ito, ang salitang makinis ay ginamit na lantay sa paglalarawan kay Maria. Lantay dahil sa isang pangalan lamang ang ginamit ang paglalarawan at walang paghahambing. Ang ikalawang kaantasan ng pang-uri ay ang pahambing. Pahambing kung naglalarawan ng dalawang pangalan at may paghahambing. Halimbawa, magkasing haba ang buhok ni Ana at Loida. Sa pangungusap na ito, ang salitang magkasing haba ay ginamit na pahambing na paglalarawan kay Ana at Loida. Pahambing dahil sa dalawang pangalan ang ginamit sa paglalarawan at mayroong paghahambing. Ikatlong uri ng kaantasan ng pang-uri ay ang pasukdol. Pasukdol kung naglalarawan sa higit sa dalawang pangalan ang paghahambing. Halimbawa, pinakamabait si Althea sa kanilang tatlo. So sa pangungusap na ito, ang salitang pinakamabait ay ginamit na pasukdol na paglalarawan sa tatlong tao. Pasukdol dahil sa higit sa dalawang pangalan ang ginamit sa paghahambing sa paglalarawan. Ngayon naman ay subukan nating sagutan ang mga sumusunod. Punan ang patlang ng wastong pang-uring dapat gamitin sa bawat larawan. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. At tignan natin kung magkapareho tayo ng sagot. So, una, ano ang iyong nakikita? Tama, sundalo at pulis. Ano kayang wastong pang-uri ang maaari nating gamitin para sa sundalo at pulis? Tama, maaari nating gamitin ang pang-uring magiting para ilarawan ang sundalo at ang
pulis. Ikalawang larawan. Ano ang iyong nakikita sa larawan? Yan, larawan ng doktor at nurse. Anong pang-uri naman kaya ang maaari nating gamitin para ilarawan ang doktor at nurse? Mabait. Tama. Maaari nating gamitin ang pang-uring mabait para mailarawan yung doktor at nurse. So, mabait na doktor at nurse. Sa ikatlong larawan, ano yung ating nakikita? Nakikita natin dyan na opisyales ng gobyerno. Ano kaya ang maaari nating gamiting pang-uri para mailarawan ang opisyales ng gobyerno sa larawan? Matulungin. Tama. Maaari nating gamitin ang pang-uring matulungin para ilarawan ang opisyales ng gobyerno. Matulungin na opisyales ng gobyerno. Pang-apat. Ano yung ating nakikita? Larawan ng isang magsasaka. Anong pang-uri ang maaari nating gamitin para mailarawan ang magsasaka? Magaling! Maaari nating gamitin ang salitang masipag para mailarawan ang magsasaka. Masipag na magsasaka. Panglima. Sino yung nasa larawan? Isang basurero. Ano kaya yung pwede natin gamitin para mailarawan ang basurero? Tama. Masayahin na basurero. Para sa inyong susunod na gawain, tukuyin kung anong kaantasan ng pang-uri ang salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Para sa unang pangungusap, masagana ang aning gulay sa aming gulayan. Ang salitang may salungguhit ay masagana. Anong kaantasan ng pang-uri ang salitang masagana? Tama. Ang pang-uring masagana ay lantay. Ito ay lantay dahil walang pagkukumparang ginawa. Pangalawang pangungusap, sikat si Tiyodi sa kanilang paaralan. Ang salitang may salungguhit ay sikat. Anong kaantasan ng pang-uri ang salitang sikat? Mahusay. Ang pang-uring sikat ay nasa kaantasang lantay. Ito ay nasa kaantasang lantay sapagkat walang ginawang paghahambing. Para naman sa ikatlong pangungusap, ang tanim niya ay mas malago kaysa sa aking tanim. Ang salitang may salungguhit ay mas malago. Anong kaantasan ng pang-uri ang salitang mas malago? Magaling! Ang salitang mas malago ay nasa kaantasang pahambing. Ito ay nasa kaantasang pahambing dahil mayroong dalawang pinaghahambing. Para naman sa ikaapat na pangusap, ubod ng tamis ang mangga na inuwi ni Kuya. Ang salitang may salungguhit ay ubod ng tamis.
Anong kaantasan ng pang-uri ang salitang ubod ng tamis? Tama! Ito ay nasa kaantasang pasukdol. Panglimang pangungusap. Magkasinsaya ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ang salitang may salungguhit ay magkasinsaya. Anong antas o kaantasan ng pang-uri ang salitang magkasinsaya? Tama! Ito ay nasa kaantasang pahambing. Dahil pinaghahambing nito ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Dalawa yung kanyang pinaghahambing. Ayan. Talagang naunawaan nyo na ang ating aralin sa araw na ito. Mahusay mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!